Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabak-labak na town with evidence. Ako, sinagot na ni Senator Bongo itong Quadcom Committee at itong si Garma, nabuang na ni Garma. Oy, gumagawa ng imagination story. Long time ago, there lived the little girl Garma. So yun nga kabibig, sinagot na ni Senator Bongo itong mga pasabog ni Garma. Akala kasi ni Garma na hindi mag-iimik si Bongo. Akala kasi ni Garma na mag-keep quiet si Bongo kasi baka makasira ito sa eleksyon ni Bongo. Hindi. Kasi si Bongo ay maninindigan na itong si Garma ay gumagawa ng imagination. Si Garma ay gumagawa ng life story na pawang sinulat, nagkamali pa ng petsa at taon. Naku, ewan ba itong si Garma? Ay wala palang may mention na petsa si Garma. Taon pala. Di ba? At buwan. Kaya ito kabibigyan, manood tayo sa pagsagot ni Senator Bongo kay Garma. Oy Garma, kung manood ka, panoorin mo si Senator Bato de la Rosa para mahimasmasan yung gawa-gawa ng imagination life story mo. Eto kabibig ha, manood tayo kay Senator Bongo. Basta kabibig, dapat talaga alam natin kung ano ang mga usapan. Mas nakakalakad ba ang mga anak natin na hindi nasasaktan, hindi nababastos ng mga drug addict nung panahon po ni dating Pangulong True. Panahon ni Pangulong Duterte, ay, maraming nagsasabi talaga dito sa aking mga followers ba, sa aking mga subscribers na safe silang maglalakad-lakad-lakad. Uy, hating gabi, lumalabas pa sila, bumibili ng pagkain kasi gutom sila, nanood sila ng TV. Nanood ng mga Netflix ba. Tapos, hindi sila takot lumabas kasi, hala ko, peaceful, di ba? Pero ngayon, lumabas ka ng 12 o'clock ng gabi. Umaga na pala yan. Takot ka nang lumabas. Oo. Kahit sino pang daladalahin mo sa labas, talagang tumatakbo-takbo kayo at lumingon-lingon kayo sa kilid-kilid ninyo, baka may taong nag-antay-antay sa'yo. Pero, at yung mga friends mo na sumusuyop-suyop noon, natakot ni Duterte. Pag upo ni Duterte, natakot, nag-surrender, ay biglang tumaba, biglang nagwapa. Pero nung tapos na si Duterte, ay biglang pumayat. Diba? Parang kaluluwa na lutang-lutang sa dalan. Diba? Duterte. Alam nyo, pag bumalik ang illegal na droga, bumalik na talaga Bongo. babalik po ang korupsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Ang taong bayan na po ang humusga kung nakinabang ba ang Pilipino sa ginawa niyang strong stance against illegal drugs. Ito ha, tanungin ko lang kayo mga followers ko. Nakinabang ba tayo sa war on drugs ni PRRD? Comment below. Huwag kang magpa-inosente-inosente dyan. Kasi galit ka kay PRRD. Kaya sisiraan mo. Pero noong nakaupo si PRRD, nako, nagpapasalamat ka, secret. Buti na si Duterte nakaupo kasi peaceful kami. Pero, ngayon, saraan na naman si Duterte. May kayo dyan, mga bastos, mga demonyo. Nung panahon niya bilang Pangulo. Yun ang isa sa kanyang pinangako. Correct. 2016, yan ang kanyang pinangako sa Pilipino. Lalabanan niya ang illegal na droga, lalabanan niya po ang kriminalidad. Correct. Nakinabang tayo. Yung mga OFWs, Tama. may peace of mind sila na nagtatrabaho sa abroad na hindi nasasaktan ang kanilang mga anak. Mga OFW. Yung mga OFW subscribers ko, react kayo. Di ba may peace of mind kayo? Mag-react kayo. Comment ha. Kung may peace of mind ba kayo noong panahon ni Duterte? Ngayon, may peace of mind ba kayo si Bongbong nakaupo? At hindi nababastos ang kanilang mga anak na naglalakad sa gabi. Nakakauwi ng safe, nakakauwi ng hindi nasasaktan. Pag bumalik ang illegal na droga, mas nakakatakot. Bumalik na. Ginawa niya po ito para sa taong bayan. At nagkaroon po siya ng mataas na approval rating nung nag-umpisa ang kanyang administrasyon hanggang natapos 87% ang kanyang approval rating dahil sa kanyang strong stance or strong position against illegal drugs. Kayo na po ang humusga, mga kababayan ko.
At dun sa ukol naman sa reward system, Mhm. wala pong reward system. Full support po si dating Pangulong Duterte sa police, sa uniform personnel. In fact, 2018, pinadoble niya po ang sahod ng police, militar. Tingnan nyo, 2018 ha, panahon na kung saan maraming mga guro magsabi, unfair naman yan Duterte, ang mga pulis binigyan mo ng double salary. Oh, tingnan nyo, di ba? Kasi gusto ni Duterte, yung war on drug niya ay maging successful. So sino ba ang bibigyan niya ng dobleng salary? Ang mga kapulisan, di ba? Mga kasundaluhan. Kasi sila yung frontliners natin eh. Oh, panahon ng gulo-gulo, panahon ng ni Duterte, di ba? Napakapayapa kasi maigi at excited, happy magtrabaho ang mga kapulisan natin. Kasi sino bang magdoble ang sahod? Uniform personnel. Pinaghirapan natin yon, pinaglaban natin Bro. yon para magampanan pa nila ang kanilang trabaho. And that is one of the legacy of Pangulong Duterte. O ito mga PNP, mga police, mga armed forces, mga armed in uniform, mga mga sundalo. O ngayon, hindi kayo nahiya, lalo na mga kapulisan, kung ano ang ginawa niyo sa ni Duterte. Hindi ba kayo nahiya? Anong sasabi niyo? Si Bongbong Marcos, meron ba siyang ibinigay sa inyo na pataasin ang salary niyo? 2 years na umupo si Duterte 2018, biglang nagdoble ang sahod ng mga sundalo, yung mga uniforming mga pulis, gano'n. Pero ngayon 2024 na. 2 years na nakaupo si Bongbong Marcos, dumoble ba ang sahod niyo? Mga pulisan diyan, may increase ba ng sahod? Mga employees, government employees diyan, kumusta na? 'Di ba? Nadoble po ng 2018 ang sahod nila sa mga entry position. Full support po si dating Pangulong Duterte. Nung mayor siya, sinusuportahan niya po ang pulis dahil kulang talaga ang kanilang MOOE. Correct. Sinusuportahan niya. Hanggang naging presidente siya, kahit sinong mayor, kahit sinong governor, sinusuportahan niya po ang kapulisan sa mga pangangailangan nila. Pag may nasasaktan, may namamatay, pinupuntahan niya, binibisita niya. Umiikot siya sa mga kampo. Pag may mga gera o may nasasaktan, nagbibigay. Si BBM ba? Umiikot-ikot ba? Hindi, ikot-ikot ang kalimutaw. Umiikot-ikot ang kalimutaw ni BBM. Pero sino ba ang sumunod sa yapak ni Pangulong Duterte? Si VP Sara. Remember? Si VP Sara, pumunta na yung mga namatayang sundalo, pumunta na si VP Sara. Si Marcos, nasaan? Umiikot-ikot ang kalimutaw, nag-party-party. Siya ng tulong sa kanila, sa mga wounded in action. Correct. Talk to troops. Binibigyan niya po ng tulong yan. Pumupunta sa pinakasulok ng Pilipinas, even sa hulong. Correct. Para makipagpulong po sa mga tropa doon. Ibig sabihin, sinusuportahan niya po ang kapulisan, sinusuportahan niya po ang military at uniform personnel. Pero let me repeat, wala pong reward system na sinasabi nila ngayon. Kung meron pang reward system, madami na sanang mayayaman na mga pulis ngayon. Kasi sabi nyo, maraming namatay ng mga inosente. Sabi nyo, maraming namatay mga drug lord, mga pusher. O di, sana marami na mayaman ngayon kung meron pang reward system. Diba? Come to think about it. Nako. Masyado pong baseless accusation po ito. At ako naman po, senador na po ako 2018. 2019 po ako naging senador. Dim resign na po ako October of 2018 nung tumakbo po ako bilang senador. At wala na po akong kinalaman sa day-to-day operation ng then President Rodrigo Duterte. Hindi naman maiwasan, panahon ng pandemya, nandiyan po ako sa tabi niya, tinututukan natin, paano natin malampasan yung pandemya. Grabe yung pandemya, hindi ko naman po kinakaila sa inyo na malapit po ako sa kanya at parati ko siyang sinasamahan in my own personal capacity. Pero wala pong reward system na umiiral sa kanyang opisina. Sinusuportahan niya po
ang kapulisan kung anong pwede niyang isuporta para magampanan po nila ang kanilang tungkulin. Tingnan nyo kabibig ha. Naku, ito mga walang hiyang basher, no? Noong panahon ni Pangulong Duterte, nag-pandemya. Naku, salamat, buhay pa kayo. Ngayon, bash ng bash kayo. Umahiya naman kayo. Diba? Grabe sila, no? At ito pa kabibig. Speaking of survey, naglabas ang Tangere ba ito? 2025 top senatorial candidates. Nako, ito kabibig ha. I-share ko sa inyo. Gusto ko namang maipakita ko sa inyo ba para sabihin nyo gawa ako ng storya. Ito kabibig. Nako, kailangan nating paspasan ito. Ito na Top senatorial. Tulfo Erwin, 62.33. Tulfo Ben, 49. Ako, puro ang Tulfo brothers, umahataw kabibig. The Tulfo brothers. Soto, 46.50. Cayetano Pia, 46.08. Go ay si Bongo pang 5. Ay, umahataw. Ito si Bongo talaga ang number 1 kung senador kabibig. Grabe ang kanyang malasakit center. Madaming natulungan. Pag-isipan nyo yan, Bongo ang number 1 kong senador. Pacquiao, Manny Pacquiao nakapasok. Paano nakapasok si Manny Pacquiao? Naku, 42.21%. Lacson Panfilo, 38.92. Binay, sino to si Binay? 36. Abalos? Si Abalos number 9. Paano ito nasali si Abalos? Bago lang si Abalos ang tawag dito, nagsabi na tatakbong senador, agad-agad, number 9. Marcoleta. Ito yung number 2 kong senador, mga kabibig. Lito Lapid, Lito Lapid, number 11. Tolentino Francis M., number 12. Wala si Bato. Anong nangyari kay Senator Bato, May mga Bisaya, diha. Luzon, Visayas, Mindanao, at mga OFW, wag mong kalimutan si Senator Bato de la Rosa. Ako, pabor ako sa ROTC ni Bato de la Rosa. Kasi ako, produkto ako ng ROTC. May disiplina at naging responsibilidad ako. Na-train kami. Kumpara ng mga Gen Z ngayon, kailangan talaga silang imudmud. Imudmud sila ba sa kanilang, wake up na kailangan yung maging iba na ang mga Gen Z ngayon. Kailangan yung maging responsibilidad na master tayo. Kailangan yung marunong kayong makibaka sa buhay. So paano yan kabibig? Ang dalawa lang ang pasok na gusto nating mga senador. The rest, ayaw natin to. Ito yung sinasabi natin mga enodorong senador. Naku, paano sila nag-number 1, nag-number 2, number 3, number 4, number 6 pa, number 7, 8, 9, 11, Anton. Para yatang senatorial slate ito ni Bongbong Marcos. Ilan ba? 2,400 sample size. As of October 10 to 12, margin of error is 1.96%. So mostly, mga senator ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Dalawa lang ang nakapasok. Si Tulfo Ben is independent naman to, di ba? Si Lacson, independent siya, pero siya ni Bongbong Marcos. Si Amy Marcos, wala din dito. Pang-ilan kaya si Amy Marcos, no? Naku, mga kabibig. So, do you agree on this, anong tawag mga kabibig? Itong sorbi-sorbi nila. Tanggirito mga kabibig. So, yun mga kabibig, ang ating latest lebak-lebak for today. Alam nyo kabibig, no? Sana makapasok si Senator Bato de la Rosa. Bakit? Kailangan natin ng taong magpupush ng ROTC. Kailangan natin ng isang senador na sabi nila na nakabibig, kakatawa naman yan si Bato. Nakakatawa kasi hindi mo siya maintindihan. Kung maintindihan mo talaga kung ano ang gusto at pinaglaban ni Bato, talagang sabihin mo magaling siyang senador. Diba? Marcoleta, buti na nakapasok si Marcoleta. Pero may nasali ba sa top 12 no na Lito Lapid? Ilang taon na ba niyang naging senador? Nakita niyo na ba siyang nag-join sa mga Senate hearing? Nakita niyo na ba siyang nagsalita? Meron ba siyang nagawang mga bills, mga balaod or mga law? Si Manny Pacquiao, ewan ko, baka mag-boxing na yung Ay, mga tao dyan, gumising kayo.
magpabudol pa rin kayo until now. So, ako na hindi ako magpabudol-budol. Uy, hirap talaga mabudol. Uy, tingnan nyo ka ngayon, oh, hirap-hirap tayong kumain. Kasi sobrang mahal-mahal ng mga pamilihin natin ngayon. Magpabudol pa kayo sa senatorial slate ni Bangag. Naku, wag na. Uy, matulog na lang ulit tayo at gigising tayo sa 2028 para palitan ang presidente. Oh, prangka lang ako, ha? So, yun na makabibig ang ating latest lipak-libak for today. Ano ang iyong reaction na si Senator Bongo talaga ay sinagot ang Quadcom? Oy, sinagot itong si Garama na gumagawa ng istorya, gumagawa ng imagination life story. Kung ako si Garama, matatakot na ako. Eh. Bakit? Kasi halata namang naggawa-gawa ako ng kung ano-anong kaikikan sa mga utak ko. Para lang talaga, plano kasi ni Garma, no, feel ko talaga, no? Ang plano ni Garma, magiging star witness. Oh, good. Garma, magiging star witness. Kasi posible itong Quadcom ay ipasa nila sa DOJ, tapos ang DOJ, gawa ng kaso kay Duterte, kay Bongo at kay Bato. So, doon ang kailang star witness si Garma. Hala, si Garma, maging star witness? Paano? Diba? Ang hirap talaga ng justice system sa Pilipinas. Buti nga naka-decide si Pangulong Bongbong na hindi papasukin ang ICC. Nako, umiyak si Trillanes. At yung mga ibang nasasabing, ICC is coming to town, malapit na ang Pasko. Christmas is coming to town. ICC, basura na yan. Di ba mga kabibig? So yun na kabibig. Uy, ang dami ko nang nasabi niya ngayon. So don't forget to like, subscribe, and share this video at sa aking mga OFW dyan. Uy, si Bato. Ha? Oh, Bongo, Bato, Marcoleta. Sino pa ba ang gusto ko? Oy, Vic Rodriguez. Yan, mga kalinga tao. May mga utak yan. Lumalaban yan. Ha? So, okay. Yan lang po ang makabibig ang ating latest lipak-lipak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this with mga friends mo. Bye everyone. See you next time.